Well, ako happy ako na lagi kami magkasama sa work, sa PBB. Happy ako na nakakita ko ng best friend na lagi kong natawagan anytime, lagi kong mapagsasabihan ng mga problema ko. Happy ako na kahit pa paano parang gano'n na rin na nakahanap ako ng duo ko. I wouldn't change a thing even if I could. I'm feeling so good. Hi guys, this is Dustin Yu and welcome to Pick Talk. Ano pa ako niyan siguro mga 2 years old. Buhat-buhat ako ng mommy ko. I think nasa, kami nito, sa zoo, somewhere in Zambales, ata. Not sure pero alam ko nasa zoo kami nito. Sabi ko lang dito, hindi pala sa akin bagay na kalbo, no? So, yun. Meron ka ba, sir, hindi makakalimutan na paraan ng pagdisiplinidad since puro boys na, puro barako? Siguro, ang naaalala ko lang ngayon, palagi kaming... Paano ba kami dinidisiplina before? Honestly, mom ko yung nagdidisiplina sa amin Lagi lang kaming pinapagalitan, minsan pinapalo, or one time pagka magulo, hindi kayo isasama sa mall, ganyan. So, mga ganun-ganun bagay lang. Oh, ano ko to? Grandparents ko from my mother's side. Sweet nila, no? Actually, sila yung parang isa sa inspiration ko in terms of relationships. Kasi, given na with their age, matanda na sila, but then, sweet pa din. Dapat ganun. Kasi, hindi lang, ang dami na nangyayari sa mundo, parang, kailangan mo talaga ng kasama So, importante na habang tumatanda ka, happy ka with someone, and, ayun, parang, hindi mo sila, parang wala lang silang problem. Parang lang sila, happy lang talaga. And na-capture ko to nung birthday to ng grandma ko. Birthday niya to. Niloloko sila ng mga cousins ko na, "Uy, kiss." Tapos, na-capture ko yung photo. Ito naman, birthday ko to. 21st ba? 22nd. Birthday ko to. Dinner lang kami, tapos kasama yung mga relatives ko, pero in this picture, kami lang na family ko dito. Ang pagkakaalala ko, niloloko namin yung mom ko neto Kaya ganyan yung itsura ng mom ko. Medyo nababattery siya pag niloloko siya lagi namin siya pinagtitripan o lagi namin siya pinagtutulungan. Yun, ito, birthday ko din. I think pinost ko to nung Mother's Day. I'm not sure, pero... Or birthday niya, pinost ko to. How's your relationship with mom? Kung sabi mo nga si daddy, chill lang. At ito yung disciplinarian. Ano yung core memory mo with mom growing up? Growing up, well, my mom ko medyo strict kasi. Medyo, growing up, medyo siya ngayon nagdidisiplina sa family. So, may mga times na syempre nag-argue kami, but that's normal. And yung mom ko naman, I would say she's fun to be with. Marami siyang friends and ako medyo happy ako na marami siyang friends. And ano ba si mom? Mahilig siya magluto. Yun yung pinakagusto ko sa kanya. And maalaga, masikaso. Lagi siyang pag may birthday o gatherings kami na ina-attendan, family, lagi siyang nakatayo. Tapos check niya yung lahat ng tao. Siya yung nag-aasikaso, tinitignan niya yung mga plates ng mga family members, kung kumakain ba kami lahat.
Ayun. Tapos, syempre normal na parang asod pusa since ako medyo may tigas din ang ulo kahit paano, admittedly. But at the end of the day, I love my mom and siya yung pinaka the best na babae sa buhay ko. Si Kino, ano ko siya, first dog ko na kinuha siya sa akin ng kapatid ko. So, nasa La Union ata kami nito eh. Sinama ko siya, tapos nag-spend lang kami dun ng mga 2 days. Yun, pinasuot ko lang sa kanya yung cap ko kasi tingin ko cute. But, cute naman, di ba? Family picture. Sa Zambales to. I think ano to eh, New Year's. Ayan, New Year's to. Madagat talaga kayo. No? Madagat kami. Kasi parang pag, ako personally, pag pagod o busy, escape ko talaga yung dagat. Buti na lang, yung family ko din, mahilig rin sa dagat. Kung mapapansin nyo, wala lang yung brother ko kasi nasa States ata sila noon. Kasama yung wife niya. But, that moment, sobrang ganda ng sunset, ang ganda ng weather, ang ganda ng lahat. Kasama pa namin yung relatives namin. So, Saan to? Boracay din? parang Zambales ata o Sud. I forgot. Ano to? Bora Days. Nasa Bora kami. Nag-attend kami ng wedding. Kasama ko si David, best friend ko in showbiz. This was 2 years ago, I think, or a year ago. Kasama namin yung mga friends niya, mga non-showbiz friends niya. Ito, that time, super happy. Grabe. Favorite place ko kasi, isa sa mga paborito kong lugar, yung Boracay. Kasi may hilig ako sa dagat. And kasama ko pa yung best friend ko and mga friends niya. So, sobrang memorable na ito kasi. Bro, sa showbiz industry, very seldom na sabi mo, best friend. Anong nakita niyo sa isa't isa? Bakit naging solid na bro? Well, kasi kami, nag-start yung friendship namin na hindi showbiz yung mga pinag-uusapan namin eh. Pinag-uusapan namin buhay, life, business, basketball. So parang alam mo yung nakakuha ka ng kaibigan sa elementary or high school na hindi siya sa work. So yun yung difference ng friendship namin ni David. Para kaming magkapatid. Kadyang pareho lang kami ng industry na pinagtatrabahuan pero malalim yung friendship namin, hindi lang sa work. O sa ano to, paglabas ko ng PBB, kasama ko yung mga kapatid ko at dad ko. First time ko ulit sila makita after how many months? Like 4 months. First time sila makita. So during that time, super emotional, but I was super happy na andyan sila as my support system nung paglabas ko ng bahay ni Kuya. Yun. Grabe to. Ito yung parang first time ko ulit makakita ng madaming tao after 4 months. Lumabas kami ng bahay ni Kuya. Kasama ko dito si Bianca, sabay kami lumabas. At that moment, super halo-halo yung naramdaman ko eh. Super emotional ako that time. Super happy na super sad. Kasi lalabas na kami. Tapos hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Tapos, ayun, at that time, gusto ko maging andyan for Bianca kasi parang, in a way, magkasama kami sa buong journey ko. So, hanggang paglabas, parang gusto ko i-make sure na, dito ako for this girl, for Bianca, na hindi ko siya papabayaan. So, ayun. Would you say, malaking pinagbago paglabas ko ng bahay?
Sobra. Sobra. As in, madaming pinagbago. Madaming work na dumating, madaming mga challenges na dumating, madaming mga priorities na dumagdag. Well, sa bahay kasi parang nandun lang kami, pero paglabas namin, parang yun na yung totoong buhay. Simula na yung totoong realidad, kumbaga. So, hindi na siya game show. Kami na to. Hindi na siya arena. Isa rin to sa... Actually, yung dami kasi nangyari ngayon sa buhay ko eh. Pero ito, as you all know, pinaka main sport ko talaga is basketball. So, makapaglaro lang ako sa MOA Arena, makatungtong lang ako sa MOA Arena. Sobrang blessed na ako doon. As a varsity nung high school, na nangarap nung college, na parang nawala na busy na, hindi na ako nakapag-basketball. Super happy ako na experience ko to. Tapos parang may magandang picture pa na ewan ko kung sino pumitik yan eh, pero ang ganda ng kuha sa akin. So, papa-frame ko nga to. Bro, how do you apply yung discipline mo bilang atleta, bilang basketball player sa pagiging artista? Well, for me, plus point siya eh. Kasi ang pagiging atleta, kailangan yun ng sobrang daming disiplina, trabaho, patience. Kailangan lagi kang nagsushow up, lagi kang nagtitraining. So, ganun din sa pagiging artista. Kailangan din ng pasensya. Kasi sa set, hindi naman mabilisan yung galawan o hindi naman mabilis yung trabaho. Yung disiplina sa yung mindset ba? Kumbaga pag atleta ka kasi maganda yung mindset mo, kailangan positive eh. So, madadala mo siya pag nag-artista ka para wala kang masyadong in-overthink. Parang, di ba pag atleta ka, dapat in the moment ka eh. Kailangan nasa game ka eh. So, ganun din pag artista ka, kailangan in the moment ka din, kailangan present ka din. So, ayun, apply mo lang yun. So, for me, bonus na lang na naging atleta ako before, na ngayon, nakakatulong siya sa trabaho ko. Love You So Bad. Ito yung announcement na nakapasok kami ng MMFF. At that time, wala kaming idea. Wala akong idea kung papasok ba kami. But then, nung narinig namin na nakapasok, I was so happy and grateful na parang, wow, paglabas ng PBB, sunod-sunod yung blessings, MMFF, dati nanonood lang ako ng parade. That time, yung nasa utak ko talaga, yes, magpaparade na ako. So, parang isa to sa pinaka, kumbaga, proud ako na nangyari sa buhay ko this last year. Ito yung parang 2 days na lang, mag-open na yung restaurant ko. So, nag-ayos na kami ng mga wine glass, mga furnitures. Memorable to sa akin kasi kinakabahan ako niyan. Sobra kasi mag-open na ako without any expectations na kung paano ba mag-run yung restaurant ko. So, during that time, super happy ko rin na parang excited. Kasi first time ko mag-open ng restaurant. At that time, siguro mga midnight na yan, mga 2 a.m. na yan, na nag-aayos pa rin kami ng gamit. So, before ako mag-PBB, ang pinaka-priority ko talaga is yung restaurant. So, everyday ako nandyan, nag-shoot kami ng mga food, gumagawa kami ng mga pagkain, ginagawa namin yung interior. So, yan talaga yung, actually, core memory sa akin to eh. Kasi, ang daming memories na nagawa niya. Lahat kami, team building kami dyan. Kumakain kami sabay-sabay with the staff. So, picture namin together. Pinost to ni Bianca, I think.
during my birthday. Ayun, nasa, ano kami na ito, nasa place kami na, ano lang, parang vacation lang, na parang, bakasyon lang. Kumbaga, hindi, bakasyon lang na, kailangan niya kasi daw ng ng kasama. Sabi ko, Naalala ko yung sinabi mo ngayon tungkol sa lolo mo about maging sweet, maging importante na may kasama ka sa buhay. Would you say ito na ba yung photo na pinapakita namin sa'yo? well, ako happy ako na lagi kami magsama sa work, sa PBB. Happy ako na nakakita ko ng best friend na lagi kong tatawagan anytime, lagi kong mapagsasabihan ng mga problema ko. Happy ako na kahit pa paano parang ganun na rin na nakahanap ako ng duo ko. I wouldn't change a thing even if I could. I'm feeling so